Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Adeste fidelis, eite triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Adum videte, ecem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. At di pong simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gaganap sa banal na pagdiriwang. May kababaang loob tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, pasalita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kami ginawa mong mga bagong nilikha sa pamagitan ng anak mong naging aming kamukha. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubaling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan, di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay.
Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo tayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangangagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa papuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Hallelujah, hallelujah. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayoy naliliwanagan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Inon, malapit sa Salem, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yaumpong lalaking kasama ninyo sa ibayong Jordan ay inyong pinatutuhanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanyang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang taong malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay sa sinabi kong hindi ako ang Kristo.
Sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig ng tinig nito. Gayon din naman, lubos na kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siyang maging dakila at ako'y na may mababa. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po, mga kapanalig. Ngayon po ay matatapos na ang panahon ng Kapaskuhan. Tayo po'y binibigyan ng mga biyaya o mga pagpapala sa kapanahonan ng Kapaskuhan na kung saan tunay na sumasa atin ang ating Panginoon. Binibigyan tayo ng lakas ng loob, binibigyan tayo ng tunay na kung saan tayo dapat pumunta at kumilala at yakapin natin ng lubos ang ating Panginoon. Tulad po sa ating unang pagbasa na ating narinig mula sa sulat ni Apostol San Juan, tila bagay ito ang ating buhay paglalakbay. Ito ay pagbubuod na kung saan bakit tayo nabubuhay araw-araw. Sabi niya sa atin, hindi tayo mag-atubiling lumapit sa anak ng Diyos sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin nating na ayon sa kanyang kalooban. Tunay itong ibinibigay sa atin mga kapanalig. Huwag tayong magdalawang isip. Huwag tayong panghinaan ng loob. Palagi tayong pumunta at hilingin po natin ang biyaya ng Diyos na kailangan natin. Ngunit tatandaan po natin, ito'y ayon sa kanyang kalooban. Marami tayong mga hinihiling, marami tayong ipinapanalangin, marami tayong mga dapat tanggapin na ayon sa ating mga sari-sariling kagustuhan. Ngunit tatandaan po natin, mga minamahal na kapanalig, ayon sa kanyang kalooban. Dahil po naririnig at alam na alam ng Diyos ang ating buhay. Alam na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam na alam ng Diyos ang ating mga daing. Alam na alam ng Diyos ang ating mga iniiyak. Alam na alam ng Diyos ang ating mga sakit sa ating buhay paglalakbay. Ngunit hindi yan pagpapahirap sa atin mga minamahal na kapatid o tila bagay tayo inaapi at tayo kinakalimutan ng ating Panginoon. Iyan minsan ang pamamaraan upang tayo lubos na lumapit at kumilala sa Kanya. Lalong lumapit at kumilala sa kapangyarihan ng Diyos na kung saan ngayong Kapaskuhan ipinakita niya ang tunay na pagmamahal. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos upang lubusan tayong samahan sa ating buhay paglalakbay na kung saan nandoon ang pagmamahal na tunay ng ating Panginoon na ibinibigay sa atin ang ating mga kailangan o kailangan sa buhay. Tulad sa unang pagbasa, mga minamahal na kapatid, tayo din po ay may pananagutan. Hindi lang tayo nandirito para sa ating mga sari-sarili upang hilingin ang ating kabutihang personal, kundi ang ating din panagutan sa ating kapwa-tao. Hindi po tayo nabubuhay tulad ng ating awitin sa ating pangsarili lamang, kundi mayroon tayong panagutan sa bawat isa sa atin. Kaya po sa mga buhay-buhay po natin, hindi po natin pwedeng ipagkaila. Marami din po tayong pagkakamali. At marami din po tayong nakikitang pagkakamali ng kapwa-tao natin. Bagkos ito'y hindi dapat husgahan, kundi dapat nating ipanalangin at itama ang kanyang gawain. Dahil kumbaga, kung ipagpapatuloy ang mga ito, ito'y magdudulot ng kamatayang espiritual. Lahat po tayo may panagutan sa bawat isa sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Lahat tayo may pananagutan upang lahat tayo'y mabubuhay para sa kabutihan. Mga minamahal na kapanalig, sa ating panghuling araw ng Kapaskuhan, bago tayo pumasok sa panibagong panahon ng ating kalendaryo, sa ating buhay paglalakbay dalang pananampalataya, sa ating ebanghelyo ngayon, tila bagay nagsasabi sa atin, kilalanin po natin ang ating Panginoon. Kilalanin po natin ang tunay na dakila. Kilalanin po natin ang tunay na makapangyarihan. Kahapon po ay kapistahan ng Pong Jesus Nazareno. Ang 2026 na po na tema ng traslasyon o kapistahan ng Pong Jesus Nazareno, tila bagay nabanggit sa ebanghelyo ngayon. Sa pinakadulo ng ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni San Juan, kinakailangan siyang maging dakila at ako'y na may mababa. Kailangan po natin idakilain ang ating Panginoon. Kailangan nating kilalanin na mas makapangyarihan at maging lubos ang ating Panginoon. Noong mga panahong pong iyon, si Juan Bautista ay kilalang kilala. Lahat siya'y po'y nilalapitan ng mga tao dahil sa kanyang ginagawa. Dahil alam po natin na San Bautista, siya yung tagapaghanda o naging daan na maging mabuti at maayos ang daraanan ng ating Panginoon. Kaya po, siya'y nagbibinyag, ngunit mas higit ang pagbibinyag na ginawa ng ating Panginoon. Ang ginagawa ng ating Panginoon na kung saan si San Bautista, hindi niya inako na siya ang pinakadakila, kundi mas kinilala niya si Jesus at siya'y maging mababa. Mga minamahal na kapatid, ano pong ipinapaunawa sa atin? Sa buhay po natin, mangibabaw ang Diyos. Mangibabaw ang kabutihan. Iyon po ang hamon sa atin ng ating buhay. Na kung saan kinakailangan siyang maging dakila at tayo'y mababa. Iyon po ang nais ng Diyos para sa atin. Sa oras-oras na ating paglalakbay araw-araw, naway maging dakila ang Diyos sa atin. Hindi tayo ang maging dakila. Tayo nakikibahagi lamang sa kadakilaan ng Diyos na kung saan ito'y patungo sa Kanya. Kung tayo nakikibahagi at dinadakila po natin ng Diyos, tiyak tunay ang ating paglalakbay. Tunay ang ating dinaraanan. Tunay na makahulugan ang bawat buhay. Kaya mga minamahal na kapanalig, ito po ang ating baunin matapos man ang Kapaskuhan ngayon. Sana maging dakila ang Diyos sa buhay ko. Muli, mga minamahal na kapanalig, sa pagiging dakila ang Diyos sa buhay natin, pagsumikapan natin lagi na makita ang Diyos sa ating mga kilos o gawa at sa ating pamumuhay, sa ating relasyon, sa ating pamilya, sa ating paikapamuhay, sa ating mga ginagawa araw-araw. Kailangan dakila ang Diyos sa buhay natin. At kung ganon, nandoon ang pagpapalang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa misang ito, hilingin po natin sa ating Panginoon na naway makita ang Diyos na dakila sa ating buhay. Huwag po nating pahintulutan ang mga kasamaan o ang ating kahinaan, ang mangibabaw sa buhay natin. Bagkus, tunay na kabutihan, kalakasan, patungo sa Kanyang makita ang tunay na presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen. Mga minamahal na kapanalig, tulad ni San Juan, manalangin tayo na maging tapat sa ating bukasyon at misyon
bilang mga Kristiyano. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Bilang isang simbahan, nawa ang aming pakikibahagi at pagmamalasakit ay maipaabot maging sa mga di kasapi ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang ating binyag naway isagawa bilang isang panawagan para makisalamuha at makiramay sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga kabataang lalaki at babae naway makinig sa espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga ibinubulong nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga may sakit, mga hinahamak, mga nalulumbay at mga dukha, naway makabatid ng mabuting balita ng presensya ni Jesus sa pamamagitan ng ating bukal sa loob na pakikitungo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga yumao naway magtamasa ng bunga ng binyagang dulot ng kanilang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Amang maunawain, kami tinawag mo upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian. Tulungan mo kaming makabahagi sa mapaglintas na gawain ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Blessed be the Lord God of the bread you offer, your fruit of the earth, you can offer us the bread of life. Blessed be God. When Christ was born on high, Blessed day we will receive the wine, you offer your fruit of the vine, and work again in the women of our spiritual drink. Blessed be God forever. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa Sa iyong mga kamay sa kapulihan at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ng iyong mga sa iyo nagmumula, ipagkaloob mong aming mahihanan, ang aming mga alay, ang iyong kadakilaan, at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak.
Ngayon ay iyong ipinapakita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa katauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siyang hindi naiiba sa amin. Minarapat mo sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel awit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Pala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga loob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay hinihayin. Nagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaglot sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabuhay. Higit sa lahat ang mga pangalang inialay at inaalala po natin sa ating banal na pagdiriwang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawat maging dapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, isa na siyang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pagpapuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Maraming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at wag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo Peace. lahat, mga kapatid. Sa pagsasama. Dispatchem, donado dispatchem, donado dispatchem. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad, mananayahan sa ating Panginoon, hindi ko dapat magpatuloy sa iyo. ngunit Ngunit sa galing ako. Mga kapanalig, salin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at isa ka ng aking pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Radio Imperata,
Iyan lahat, ihawag mo sa ilang damay sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng paninindang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtatapoy sa lahat ng din. Inaamin namin kami rin ay madalas malakaliban sa aming panaming pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa iyong banal na piging, ay mapakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pangsamantala, makamtan namin ang aming inaasang pangmalagiang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa iba pang mga may karamdaman. Lobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang ng iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila'y kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa kaliligtas ng sangkatauhan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo taglay ang buhay na pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Just sing over the night, sweetly singing on the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Oh, 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 Gloria in excelsis Deo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.